Nagbubukas ang pelikula sa Brooklyn, New York sa taon ng 2039 kung saan ang mundo ay nagbago, walang kahit isang halaman saan man dahilan para magkaroon ng mapangwasak na epekto sa kapaligiran ng mundo. Ang mga antas ng oxygen ay bumaba ng husto na ang ating planeta ay halos hindi na matirahan. Ang mga lungsod ay naging mga kaparangan at kaunti na lamang ang kayang manirahan sa buong mundo. Magagawa lamang mabuhay sa malupit na klima na ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga mask na konektado sa mga tangke ng oxygen. Sa kasalukuyan ay iniwan ng mechanical engineer na si Darius ang bunker ng kanyang pamilya para linisin ang mga solar panel na pangunahing pinagkukunan ng kuryente. Ang kanyang ama ay bumisita din sa isang malapit na tindahan ng libro sa pag-asang makakuha ng ilang bagong libro para sa kanyang apo. Normal na naglalakad ang matanda sa ikalawang palapag nang matapakan niya ang bulok na sahig dahilan para lumusat siya doon. Sa kasamaang palad, siya ay naiwang nakabitin sa kisame na sumira sa kanyang oxygen tank at agad siyang nalagutan ng hininga. Sa malapit ay narinig ni Darius ang mga paghingi ng tulong sa pamamagitan ng kanyang intercom device kaya tumakbo siya papunta sa bookstore. Pilit niyang sinusubukan na pakawalan ang kanyang ama mula sa butas ngunit mahigpit ang pagkakaipit ng binti ng matanda. Nagmamadaling umakyat si Darius at sa huli ay nagawa niyang palayain ang kanyang ama. Ngunit huli na dahil pumanaw na ang matanda dahil sa kakulangan ng oxygen. Pagkaraan ng ilang sandali ay bumalik sa bunker ang wala sa sarili na si Darius, kung saan ibinahagi niya ang masamang balita sa kanyang asawang si Maya at sa kanilang anak na si Zora. Hindi ito matanggap ng lahat, lalo na ang batang si Zora na mahal ang kanyang lolo. Makikita rin natin ang buhay ng pamilya sa panahong ito ng sakuna, salamat sa kaalaman ni Darius sa engineering at sa karanasan ni Maya sa pagsasaka dahil ang bunker ay may sapat na oxygen at mga halaman upang mapanatili ang isang disenteng komportableng buhay. Pagkatapos ay inihayag ni Darius na gusto niyang ilibing ang kanyang ama sa tabi ng kanyang ina na ang libingan ay nasa isang sementeryo na mga 5 milya ang layo, tutol si Zora sa ideya dahil sa mga panganib na sangkot sa paglalakbay. Ngunit sinabi ni Darius na magiging ligtas siya dahil wala silang nakitang sinuman na nasa paligid sa loob ng 3 taon. Pagdating ng gabi pagkatapos makatulog ng iba, ginawa ni Darius ang regular na maintenance sa makina na sinusuri ang iba't ibang mahalagang istatistika sa loob ng bunker. Natuklasan niya na ang kanilang natitirang supply ng oxygen ay tatagal na lamang sa susunod na 2 buwan, nagbigay pa nga ang computer ng babala na ang air purification system ay nakumpromiso na nag-iwan kay Darius na gumawa ng mahirap na gawain. Kinaumagahan ay nagpaalam siya kay Zora at ibinigay sa kanya ang aklat na kinuha ng kanyang lolo bago ito namatay, pagkatapos ay pinanood niya ang kanyang ama habang nasa security camera. Sa pagdaan ng mga araw, ginagamit ni Zora ang radyo para subukan na makausap si Darius. Nagbabahagi siya ng iba't ibang kwento, tulad ng katotohanan na nahulaan niya ang kakulangan ng oxygen bago pa ito aktwal na nangyari. Walang naniniwala sa kanya, ngunit kahit papaano ay sapat na ang kanyang talino upang itayo ang bunker na ito bago pa man mangyari ang sakuna. Sa kasamaang palad ay hindi sumasagot si Darius, at lumipas ang 5 buwan nang walang anumang balita mula sa kanya. Sinusubukan ni Maya at Zora ang kanilang makakaya upang mabuhay nang sila na lang ngayon. Regular silang umaalis sa bunker at ginagawa ang pagpapanatili ng ilang kagamitan sa loob. Lagi nilang sinisigurado na may dalang baril kapag lalabas sila, ngunit si Zora bilang isang dalagita ay gumagala minsan para maghanap ng bagong damit. Sa kabutihang palad ang bunker ay may makapal na bakal na pinto at isang password lock na tinitiyak ang kanilang kaligtasan sa ngayon. Hindi sila naghihiwalay hanggat makakaya nila, ngunit sa mga tahimik na sandali ay nararamdaman ang kawalan ni Darius. Si Zora gayunpaman ay hindi sumusuko at patuloy na nagpapadala ng mga mensahe sa pamamagitan ng radyo, nagkukwento ng mga alaala ng kanilang pamilya bago pa mangyari ang sakuna. Hindi rin sumusuko si Maya at madalas siyang lumalabas para magtanim ng mga halaman na umaasa na balang araw ay may tutubo din. Nagpapatakbo din siya ng mga pecking error sa computer upang turuan si Zora kung paano ayusin ang anumang mga problema na maaari nilang kaharapin. Minsan ay ipinapahayag ng dalagita ang kanyang pagnanais na lumabas at hanapin ang kanyang ama, ngunit ipinapaalala ni Maya sa kanya ang mga naunang nabigo na pagtatangka at pinagbawalan siyang umalis kaya madalas itong nagdudulot ng alitan sa pagitan ng mag-ina. Isang araw bago maggabi, nasa labas ang dalawa pagkatapos ng kanilang maintenance nang bigla silang may nakita na 2 tao na papalapit na may dalang shopping cart. Agad na tumakbo ang mag-ina para magtago sa likod ng isang lumang kotse. Doon ay nanood sila habang sinusubukan na pumasok ng mga estranghero sa bunker. Bagamat hindi sila nagtagumpay, iniisip ni Maya at Zora na alam ng mga estranghero kung anong pinto ang kanilang gagamitin.
Sa sandaling yun, ang isa sa mga estranghero na nagngangalang Tess ay nakarinig ng ingay at maingat na sinuri ang paligid gamit ang kanyang armas. Ang kanyang kasama na si Lucas ay umakyat naman sa bubong para maghanap ng ibang pagpapasukan, maingat na nilapitan ni Tess ang sasakyan ngunit hindi niya mahanap ang pinanggalingan ng ingay. Sa parehong oras ay bigla niyang narinig si Lucas na sinusubukan siyang bigyan ng babala sa radyo tungkol sa isang bagay. Ngunit huli na ang lahat dahil pinabagsak siya ni Maya at Zora sa lupa saka nagmadaling pumasok sa loob ng bunker. Mabilis nilang isinara ang pinto bago pa sila masundan ng mga estranghero, pagkatapos ay lumapit si Maya sa security communication device ng bunker at humingi ng paliwanag sa kanila. Sumumpa si Tess na hindi sila dumating upang pumatay, at ibinunyag na sila ni Lucas ay nakatira sa isang bomb shelter sa labas ng Philadelphia kasama ang 25 iba pang tao. Kamakailan ay nagsimulang magkaroon ng problema ang kanilang air filtration system, kaya naglakbay sila ng 3 araw upang hanapin si Darius. Sinabi ni Tess na siya ay isang physicist na nagtrabaho kasama niya sa isang universidad, ngayon ay gusto lang niyang tingnan ang system na ginawa niya para kopyahin ito. Alam pa nga ni Tess ang mga pangalan ni Zora at Maya, pero wala pa rin silang tiwala sa kanya dahil hindi naman siya binanggit ni Darius sa kanila. Biglang pinatay ni Zora ang mikropono at nagsimulang makipag-away sa kanyang ina kung paano magpapatuloy. Ayaw ng dalagita na mamatay ang mga tao sa shelter ngunit hindi naniniwala si Maya na meron talagang shelter. Pagkatapos ng maraming pagtatalo ay kinumbinsi ni Zora ang kanyang ina na tumulong dahil kung talagang magagaya ni Tess ang teknolohiya ni Darius, maaari silang gumawa ng malalaking pagbabago sa mundo. Kaya naman sinabi ni Maya sa 2 estranghero na iwanan ang kanilang mga armas sa may pintuan at maghintay habang nakaupo. Pagkatapos ay lumabas siya na may hawak na baril at tinalian silang 2. Sumunod ay tiningnan ni Maya ang anumang nakatago na armas bago dinala si Tess patungo sa shelter. Ngunit nang sila ay papasok na ang 3 estranghero na nagngangalang Micah ay lumabas mula sa kanyang pinagtataguan at sinabihan silang huminto. Agad na nagpaputok si Maya habang ang kanyang anak na babae ay lumabas din at nagsimulang magpaputok ng baril. Ang nasugatan na si Micah ay tumakbo at pinasok ang dalagita sa bunker. Ginamit ni Maya ang pagkakataong ito para tumakbo sa loob at isara ang pinto, dahilan para maiwan sina Tess at Lucas sa labas. Nang nasa loob na sila, itinali ng mag-ina si Micah sa sala. Pagkatapos ay ginamit ni Maya ang sistema ng komunikasyon upang kausapin si Tess, na nagpapaliwanag na ito ay isa lamang hindi pagkakaunawaan. Idinagdag niya na si Micah ang kanyang lookout, kaya nang makita siyang nakatali habang hawak niya ay naisip niyang nasa panganib siya. Gayunpaman ay hindi na naniniwala si Maya sa anumang binanggit niya at sinabihan siyang umalis, na puno ng puot si Tess sa kanyang isinagot kaya bigla niyang binago ang kanyang tono at ibinalita na makukuha niya ang makina kahit anong mangyari. Gamit ang isang nakatago na pocket knife, pinakawalan niya ang kanyang sarili at si Lucas bago matapang na nagpahayag na magbubutas sila sa pinto gamit ang drill. Sa loob ay nililinis ni Maya at Zora ang sugat ni Micah habang nagtatalo kung totoo ba ang kwento niya o hindi. Ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang tumunog ang alarm at inanunsyo ng computer na nakompromiso ang sistema. Sinubukan ng mag-ina na tingnan ng security camera, ngunit tinakpan nito ni Tess ng tape. Kinuha din niya ang armas na binitawan ni Micah habang gumagamit si Lucas ng drill para buksan ang pinto ng bunker. Sa kritikal na sandali na ito, ay nakaisip ng ideya si Zora. Kumuha siya ng ilang bakal at pinagsama-sama ang mga ito para makagawa ng kaunting kagamitan. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa pintuan na naging dahilan upang magkaroon ng electromagnetic pulse sa pamamagitan ng metal na pinto na sumira sa drill sa labas. Nagagalit si Tess na nabigo ang una niyang plano ngunit tumanggi siyang sumuko. Umakyat siya sa bubong at nag-inject ng carbon dioxide sa bunker na nagpababa ng antas ng oxygen. Habang tumutunog ang alarm, nagmadali ang mag-ina na magsuot ng kanilang mga mask. Si Maya ay umalis upang asikasuhin ang problema habang si Zora ay nanatili upang panatilihing nakatutok ang baril kay Micah. Ngunit hindi siya naging komportable nang sinimulan ng lalaki na magkwento tungkol sa kanyang anak na babae. Pagkatapos ng maraming pag-aalinlangan, nagpasya si Zora na magbahagi ng mask sa kanya hanggat sinasagot niya ang kanyang mga tanong. Sumumpa si Micah na hindi nila pinatay si Darius at totoong kilala siya ni Tess bago pa ang sakuna. Samantala sa labas si Lucas ay dapat maghintay sa may pintuan upang umatake, ngunit siya ay nag-ambala nang may nakita siyang isang bagay malapit sa garahe. Dinala niya roon si Tess, ngunit bago sila makapasok ay na-activate ang emergency lock. Sa pagkakataong yun, umakyat si Maya sa bubong at nagpaputok kaya napilitan silang magtago para sa kanilang kaligtasan.
Ngunit gumawa din ng dalawa ng isang plano at si Tess ay nagsimulang magpaputok habang si Lucas ay tumakbo patungo sa bunker. Pagbalik sa loob, dahan-dahan na naging malinis muli ang hangin kaya maaari na nilang tanggalin ang mga mask. Nakita ni Micah na nawala sa focus ang dalagita kaya ginamit niya ang pagkakataon upang tanggalin ang kanyang tali. Samantala, lumabas si Tess mula sa kanyang pinagtataguan habang nakataas ang mga kamay na parang sumuko, kaya nakagawa si Maya ng pagkakamali at ibinaba ang kanyang baril. Sa oras na yun ay biglang dumating si Lucas mula sa likuran at nag-away ang dalawa. Sa sumunod na labanan, natrap si Maya sa isang air vent at nabali ang kanyang binti. Sa loob ng bunker ay nagawang mapalaya ni Micah ang kanyang sarili at bigla niyang inatake si Zora, pagkatapos ay itinali niya ito habang tinutukan ng baril. Ngunit sa oras na ito ay marami ng dugo ang nawala sa kanya, kaya bago pa siya makakilos ay nahilo na siya at bumagsak sa kanyang kamatayan. Matapos ang ilang minuto, ang dalawang natitirang estranghero ay tinanggal ang takip sa kamera habang hostage si Maya. Nagbanta sila na babarilin nila siya kapag hindi niya binuksan ang pinto. Lingid sa kanilang kaalaman ay nakamute pa rin ang mikropono at walang paraan si Zora para ipaliwanag ang sarili. Sa kabutihang palad ay napansin niya ang radyo ni Micah na nasa malapit at kinuha ito gamit ang kanyang mga binti. Pagkatapos ay nagawa ni Zora na makipag-usap sa mga nasa labas at sinabi sa kanila ang lahat ng nangyari sa bunker. Puno ng puot na hiniling ni Tess kay Maya na buksan ang pinto mula sa labas. Ngunit ibinunyag ng huli na kailangan ng isang espesyal na badge kasama ang isang code para magawa iyon. Nakalimutan niya ang badge sa loob pero may isa pa na maaari nilang magamit na medyo malayo sa kinaroroonan nila ngayon. Idinagdag ni Maya na mayroon siyang kotse na pwede nilang magamit at kalaunan ay pumayag si Tess na umalis kasama niya habang si Lucas ay nananatili upang magbantay. Habang nasa biyahe ay ipinaliwanag ni Maya na hahanapin nila si Darius. Lumalabas na pagkatapos niyang umalis para ilibing ang kanyang ama ay nakakita si Maya ng isang sulat kung saan ipinaliwanag ni Darius na hindi na kayang panatilihing malinis ng makina ang hangin para sa 3 tao kundi sa 2 residente lamang. Magkakaroon na ng mas maraming oras sina Zora at Maya upang malaman kung paano palalaguin ang mga buto ng halaman, ibig sabihin ay patay na talaga si Darius at kagustuhan niya na hindi na talaga bumalik sa bunker. Pagkalipas ng ilang oras ay nahanap ni Maya ang kanyang katawan at nagtagal sa pagdadalamhati bago nakuha ang badge. Ang dalawa ay handa na ngayong bumalik, ngunit sa sandaling iyon ang kotse ay naubusan ng kuryente. Hiningi ni Tess ang badge kay Maya habang sinasabi niya na halos hindi na siya makagalaw dahil sa kanyang napinsala na binti. Walang paraan na makakaligtas siya sa isang paglalakbay pabalik sa pamamagitan ng paglalakad na may ganoong pinsala. Inamin ni Tess na dati rin siyang may anak na babae at nangako na aalagaan niya ng mabuti si Zora. Ang mga salitang ito sa wakas ay nakumbinsi si Maya at ibinigay niya sa kanya ang badge nang walang anumang karagdagang argumento. Kasunod nito ay nagsimulang tumakbo pabalik si Tess at kalaunan ay nakahanap ng bisikleta sa gitna ng lungsod. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa kanyang destinasyon at pumasok sa bunker kasama si Lucas ilang segundo bago sila maubusan ng hangin. Nang nasa loob na sila ay hiniling ni Zora na malaman kung nasaan ang kanyang ina, kaya sinabi sa kanya ni Tess ang lahat kasama na ang sakripisyo ng kanyang ama. Ngunit wala sa mood si Lucas para sa pakikipagkwentuhan, kaya binyantaan niya si Tess upang agad nang simulan ng trabaho sa makina gamit ang isang drill. Di nagtagal, binuksan niya ang isang panel sa imbensyon ni Darius at nakahanap ng isang napaka-makabagong sistema. Pinag-isipan niya ito ng ilang sandali. Ngunit sa huli ay inamin niya na hindi niya naiintindihan ng sapat upang kopyahin ito. Sa kasamaang palad ay ikinagalit ito ni Lucas na naging dahilan para barilin niya si Tess sa lugar. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Zora at inutusan siyang turuan siya kung paano gamitin ito. Sa ibang lugar ay nakaupo si Maya sa kotse habang iniisip ang kanyang pamilya. Napansin niyang 21% na lang ng oxygen ang natitira para sa kanya at napagpasyahan niyang walang darating para tumulong sa kanya. Ang lahat ay tila naging madilim hanggang sa ang kanyang mga mata ay bumagsak sa isang maliit na halaman na nagsisimulang tumubo. Pagkatapos ay sumugal si Maya at tinanggal ang kanyang mask ng isang segundo, sa kanyang pagtataka ay parang lumilinis ang hangin na pinupuno siya ng panibagong pag-asa. Sa ibang lugar ay itinapon ni Lucas ang mga bangkay upang maalis ang amoy, at pagdating sa bunker ay pinagsabihan siya ni Zora dahil sa pananatili niya doon sa halip na bumalik sa shelter para tumulong sa kanyang mga kasama ngunit wala siyang pakialam. Sa sandaling ito ay tumunog ang alarm na nag-aanunsyo ng problema sa mga kable. Kaya naman tinanggal ni Lucas ang tali ni Zora para siya ang mag-ayos nito. Ngunit binigyan niya lamang siya ng sapat na oxygen para pigilan siya sa pagtakas. Maya-maya ay pumunta siya sa bubong at inayos ang mga ito, para lang malaman na si Maya pala ang gumawa.
Pagkatapos ng mainit na muling pagkikita ng mag-ina, sinubukan ni Zora na bumalik sa loob pero hindi ito binubuksan ni Lucas dahil gusto niyang makitang nahihirapan ang dalagita. Hindi niya napapansin na nagbibigay lamang siya ng sapat na panahon sa mag-ina para gumawa ng plano. Maya-maya ay muling tumunog ang alarm ng bunker, kaya lumabas si Lucas at nakita si Zora na nakahiga sa lupa na walang malay. Binato niya siya ng lupa at nagsimulang magdasal, ngunit bigla siyang tinambangan ni Maya. Tumayo din ang dalagita at tumakbo sila pabalik sa bunker, ngunit inipo ni Lucas ang lahat ng kanyang lakas at sinundan sila sa pagpasok. Nakadaan siya sa unang pinto at hinarap sila upang makapasok sa pangalawa na naging sanhi upang makapasok ang masamang hangin sa bunker. Pagkatapos ay nanghihingi siya ng oxygen habang nagbabanta sa dalawang babae gamit ang kanyang armas, gayunpaman, sinabi ni Zora na kung magpapaputok siya ay magdudulot siya ng pagsabog. Inutusan sila ni Lucas na ayusin ang problema, ngunit sa halip ay lumabas sina Zora at Maya at isinara ang mga pinto kaya naiwan siyang mag-isa sa loob. Ngayong nag-iisa na si Lucas at unti-unting nauubos ang oxygen ay napagtanto niya na mabagal at mahirap na kamatayan ang kanyang mararanasan, kaya naman pinaputok na lang niya ang kanyang baril at ang pagsabog ay ikinamatay niya. Sa labas ay nabubuhay sina Maya at Zora salamat sa oxygen mask. Nakatakas sila sakay ng kotse na na-charge ni Maya nang bumalik siya sa bunker kanina. Naalala nila ang kwento ni Tess tungkol sa shelter at umikot sa lungsod upang marating ang ligtas na lugar. Sa kasamaang palad ang mga pinto ay sarado at sila ay nawalan ng malay sa hagdanan pagkaraan ng ilang sandali. Pagkaraan ng mahabang sandali ay nagising si Maya at laking gulat niya nang makitang siya ay malinis at nakapagpahinga. Narinig pala ng mga tao mula sa shelter na papalapit ang mag-ina kaya iniligtas nila sila. Sa parehong lugar ay ibinabahagi ni Zora ang kaalaman tungkol sa makina ng kanyang ama sa mga teknisyan ng shelter. Nangako ang mag-ina na makikipagtulungan sila sa iba pang nakaligtas sa pagtatanim ng mga bagong binhi at sa pagbabalik ng mga halaman sa mundo. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!